Ngayon, narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas sa World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.925 MHz, 12.120 MHz at 9.370 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa punto pong ito ay papapasukin po natin ang ating panayam dahil meron pong bagong activity. Actually, tinatawag nila itong Minor Strombolian Activity. Ito pong Bulkang Mayon. So, makakasama po natin ngayong hapon si Chief Bornas po ng si Maria Antonia, Ma'am Mariton Bornas, ang Chief Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS para po ipaliwanag sa atin kung ano tong aktibidad na ito ng Bulkang Mayon at maki-update na rin tayo sa iba pang mga impormasyon tungkol dito. Magandang araw po sa inyo, Chief Bornas, si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Bea, at sa inyo po mga tagapakinig. Yes, maraming salamat po sa pagpapaulak sa amin. So ayun na, nakita nga po namin na naitala ng PHIVOLCS ang isang minor strombolian activity. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig kung ano itong minor strombolian activity ng Bulkang Mayon at gaano po katindi yung aktibidad na ito kumpara po sa mga naunang activity ng Mayon Volcano, ma'am? Okay, so alam po nating lahat na mula po nung ika-6 ng Enero, January 6, ay nag-umpisa ito po ay nag-umpisa lamang at nanatili ng matagal na panahon sa pagluwa lamang po ng lava flow. Mhm. At pagguho ng lava
bilang mga rockfall at mga pyroclastic density currents. So, pero noong mga naunang linggo po ng pagluluwa or effusive activity ng Mayon Volcano, meron po tayong mga panakanakang minor strombolian activity. At ito pong ganitong activity ay naging dominant na po na behavior ng Mayon simula po mga 2 weeks ago na, no? So mga 2 Okay. weeks na po tayong medyo nagkakaroon ng medyo persistent na pero occasional na minor strombolian activity. Ngayon, ano ba po itong minor strombolian activity? Ito po ay yung Okay, medyo nawawala. o pag Hello, Chief po ng Bornas. mga fragments ng lava. Hello po, yes. Ayan, okay po. Medyo Okay. nawawala lang po ng konti. Go ahead po. Okay, so yung ito po yung paminsan-minsang pagpisik o pagtapon o pag-itsa ng mga fragments ng lava, yung mga nara-rupture o nababasag na lava mula po sa bungangan ng bulkan. Ito pong activity na ito, hindi po ito sustained, no? So, bali meron po tayong biglang pagtapon ng fragments ng lava. Ito po ay lumilikha ng parang ballistic rain ng bato sa paligid po ng bulkan at meron din po itong nalilikha na ash plume, no? Okay. At ito pong ganitong hindi po siya sustained activity. Ito po ay panaka-naka, no? Or sporadic, no? At ito pong ganitong activity, ito po ay mainly driven o sinasanhi po ng medyo malalaking bubbles ng gas Okay. dito po sa magma, na kapag ito pong mga bubbles ng gas sa loob ng magma ay nakalabas po ng crater, sila po ay nagra-rupture o nababasag at ito pong pag-rupture nito ang nagtatapon po ng mga fragments ng lava o ng mga ballistic sa paligid po ng crater, no? So ito po yung panakanakang strombolian o minor strombolian activity, no? Bakit po minor, no? Medyo mabababa lang po yung mga ballistic plume na nagagawa po ng mga lava fountains ay ng mga strombolian activity natin. Hindi po ito tumatayog ng more than 500 meters. At yung ash plume po na nalilikha ay medyo mabababa lamang po, no? So medyo, at hindi po ito meron pong mga oras na tumitigil po ang ganitong behavior ng bulkan at nagta-transition muli dito sa tahimik na pagluwa ng lava sa bungangan ng bulkan. Okay. Chief Bornas, I'm not sure kung updated tong datos pero batay sa pinakahuli naming na-check, I know na every now and then nagbabago ito pero based on yung last namin nakita, 200 volcanic earthquakes at 300 na or over 300 na pong rockfall events sa loob lamang ng 24 oras yung naitatala po ng PHIVOLCS. Ano po ang ibig sabihin ng ganito kataas na bilang na pressure na namumuo sa loob ng bulkan? Okay, yung mga nakikita po nating dami ng volcanic earthquakes, ito po ay dahil po ito sa minor strombolian activity. So, mayroon po tayong strombolian activity. Ito po ay pinangungunahan muna ng low frequency volcanic earthquakes. Ito po ay ang signal na ng volcanic gas, no? Yung pinapaliwanag po natin kaninang mga gas bubbles, no? Kapag sila po ay dumadaloy na sa crater, palabas po ng crater, gumagawa po ito ng signal at yung rupturing o yung pagbutas po nung gas bubble na yon, ito po ay lumilikha ng low frequency volcanic earthquake na nare-record po natin. So, yung dami po ng volcanic earthquakes na ating pong nire-report, ito po ay alinsabay o dahil sa minor strombolian activity, no? So, ang kailangan po lamang po nating intindihin ay sa ngayon, ito pong minor strombolian activity ay nagdudulot pa ito ng volcanic hazard na tinatawag po nating ballistics, no? Yung ballistic projectiles. So nagtatapon po ito ng mga fragments ng bato, ng lava na may init sa paligid ng
crater na maaari po itong magsitalbugan, no? Okay. Magsitalbugan pababa po ng slope at makapagsanhi po ng volcanic hazard, no? Mm. Kaya kailangan po talaga nating iwasan ang 6 kilometer radius ng bulkan. Chief Bornas, nananatili pa rin po ba tayo sa alert level 3? At ano po yung mga parameters o senyales na kinakailangan pong ibaba or itaas itong alert level 3 na ito? Okay. So, nananatili pa po tayo sa alert level 3. Bale meron po tayong, um, effusive eruption Mhm. na nagdudulot po ng volcanic hazard sa loob po ng 6 kilometer radius permanent danger zone. Wala po tayong nakikitang mga parameters na nagsasaad na magkakaroon po tayo ng paglala ng Okay. activity, yung tinatawag po nating highly explosive, no, na volcanic activity. Wala pa po tayong nakikitang ganitong parameter, no. Patuloy pa rin po ang marahang pamamaga ng bulkan. Yung ating pong nare-record na sulfur dioxide emission ay katumbas lamang po ng mga nakaraang medyo mataas pa ito, no, Mhm. for Mayon Volcano, dahil ang tinatawag po nating ng sulfur dioxide emission sa bulkan ay nasa 500 tons per day lamang po. Pero kahapon po ay nakapagtala nga po tayo ng 3,551 tons per day, no? Medyo matataas po yung sulfur dioxide emission ng Ipat Mayon patungpal Volcano, ita pero dagiti nasa opisina ti ganitong level Provincial na po Government ti Mountain ang Province. sulfur, nasa Yes po. ganitong level na po. Medyo nasa ganitong level na po ang sulfur dioxide emission, matagal na po nung nag-umpisa ang activity ng bulkan, no. So, wala po tayong nakikita sa ngayon na dahilan para magkaroon po ng pag-aalinlangan ng ating mga kababayan, Mhm. as long as iniiwasan po nila ang 6 kilometer radius. And Chief Bornas, may mga ulat po ba ng panibagong lava dome sa crater ng Bulkang Mayon? At kung magkakaroon po ng collapse o pagguho sa mga direksyon o bayan po ang posibleng maapektuhan? Wala po tayong lava dome sa bunganga ng bulkan. Ang nakikita po natin dito sa ah, crater po ng bulkan, meron pong maliit na cone, no, na nag-develop dito po sa western side po ng crater, no. Ito pong parang maliit na cone, ito po Mhm. ay build up ng ballistics na galing po dito sa ating minor strombolian activity, no. So, Okay. nasa loob pa ng crater ang cone, yung maliit Mhm. po na cone, no? Yes. Maliit na scoria cone. At kung ito man po ay guguho, malamang po ay katulad lamang po ito ng mga rockfall or mga PDC or uson na gumuguho po mula po sa ating crater nung nag-umpisa po yung ating activity, ay meron pong nakapasak na lava dome sa bunganga ng bulkan. Ito po ay unti-unti pong kinolaps ng Mayon Volcano, no? At kung magkakaroon man po tayo ng pagtanggal ng cone na yan, gano'n din po ang magiging proseso na magkakaroon po tayo ng mga rockfall at mga PDC o uson na malilikha po dito sa ating mga galleys, particularly dito po sa Miisi and Bonga Galley. Mhm. Okay. Alright. Chief Bornes, ito na lang po hingiin ko po kung ano po ang inyong panawagan o final message na lang po sa ating mga tagapakinig. Lalo na po yung ating mga kababayan na malapit po sa Bulkang Mayon. Siguro mga ano na rin natin, advisories dahil mataas pa rin po yung buga ng asupre tsaka meron pa rin po minsan pumapasok sa ating mga permanent danger zone po. Go ahead. Okay, sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Albay, mangyari lamang po na iwasan po natin ang 6 kilometer radius permanent danger zone dahil patuloy pa rin po ang activity ng ating bulkan. Meron po tayong panaka-naka na mga minor strombolian activity na siya pong nagdudulot ng karagdagang volcanic hazards sa ating paligid, katulad po ng mga ballistic projectiles na dagdag pa po ito na doon sa volcanic hazards na dulot ng effusive eruption ng Mayon Volcano, kabilang na ang rockfall, ang patuloy na rockfall, at ang ating mga uson o pyroclastic density currents na lubha pong mapanganib. Kaya po,
Lalong-lalo na sa ngayon, wag po nating tangkain na pumasok po ng 6-kilometer radius dahil sa anumang oras, maaari po tayong maabot ng mga volcanic hazards mula po sa patuloy na pagbubugnot ng Mayon Volcano. Maraming salamat po sa inyo, Chief Borna, sa pagkakataon, sa inyo pong oras. Mag-ingat po kayo at God bless po, ma'am. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Yan po si Chief Maria Antonia Mariton Bornas, ang Chief Science Research Specialist po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Magbabalik po ang ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na tayo sa ikalawang bahagi naman ng ating palatuntunan. Meron pa po tayo isang panayam, ano? Patungkol po ito sa magandang programa para sa mga senior citizen natin na syempre gusto pa rin po magkaroon ng pinaglilibangan at kabuhayan, no? Hindi lang yung nagbibigay aliw sa kanila on their free time, but also ito rin po ay isang kabuhayan. Gusto natin malaman at makikibalita tayo. Actually, live po natin kasama via Zoom si Attorney Maria Merceditas Gutierrez, ang chairperson po at CEO ng National Commission of Senior Citizens, so NCSC. Magandang araw po sa inyo, Attorney and Chair Gutierrez. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, Bea. Medyo mahina ang ating signal. Ay, mahina po ba na? Oo, choppy. Medyo choppy po. Okay, sige, ganito na lang po. I-establish natin ng ating line muna. Perhaps we can call you na lang po, no, ma'am? Para mas klaro tayo. Hindi ko nadinig. Okay, sige. Hold on po. Please stay on the line lang, ma'am. I-fix po namin ang ating linya ng komunikasyon. Okay, habang ina-establish na ang ating komunikasyon, isa pa pong paalala mula sa himpilan. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Okay, nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas ngayon. Ako, medyo challenging ang ating communication line pero syempre napakahalaga po ng usaping ito dahil para po ito sa ating mga kababayang senior citizen, ano? Kaya naman lahat po ng paraan ay gagawin natin para gawin natin mas matatag o mas strong ang ating communication line. Ayun, pinakilala ko na sa inyo pero i-welcome po natin ulit sa ating programang Ang Pilipinas ngayon si Attorney Maria Merceditas Gutierrez, ang chairperson po at CEO ng National Commission of Senior Citizens. Ma'am, welcome po ulit sa Ang Pilipinas ngayon. Salamat, Bea, at magandang hapon muli at sa Radyo ng Pilipinas at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na ang mga nakatatanda, mga seniors natin. Yes. Maraming salamat po sa inyong oras. Nako, sige po, eto na. Ang una po namin katanungan, ano po ba, ma'am, itong Senior Guide Program ng NCSC in partnership with Department of Tourism o DOT? Ito yung ating proyekto na community tour guiding na kapartner natin dyan ang Department of Tourism. Yes. Yung ating mga seniors na still fit to work at nabigyan naman talaga ng pagsusuri ng ating mga doktor na pwede pang magtrabaho, ay nabibigyan ng pagkakataon na maging tour guide nagkaroon kami ng proyekto sa Intramuros Administration. Ma'am, paano po ba nag-train? Marami pong curious dito kung paano po nag-training ang ating mga senior citizen. Actually, ang ating pong mga technicians ay gustong malaman. Baka daw pwede po silang sumali. Pwede. Basta mag-a-attend lang sila ng 56 hours of training. Yan ang tinatawag na Community Tour Guiding Seminar. Okay. At pag natapos nila yan, ay merong ginagawang accreditation ang DOT. Okay. Kapag may accreditation, pwede na silang maging tour guide sa Intramuros Administration. Yan ang kasing pilot pa natin dyan muna. Ayan. At sa proyekto natin na to with the DOT, nakapag-accredit na ang DOT ng 18. Yes. Tour guides. Opo. Nangingiti po dito si Ma'am Susan tsaka si Sir Milo kasi daw pag nag-retire sila gusto nilang mag-apply as tour guide sa inyo. 56 hours daw po ang kailangan. Ito po, Ma'am Chair Gutierrez, paano po nakakapagpahusay yung o nagpapaganda yung pagbabahagi ng kasaysayan sa Intramuros? Kasi sabi nyo, sa Intramuros po yung parang pilot na program kung saan po to ina-apply. So, paano po sila nakakatulong sa pagbibigay ng mas makulay na kwento tungkol sa Intramuros, itong ating mga seniors? Unang-una, siyempre, alam nila ang kasaysayan ng ating Pilipinas, no? And at the same time, masasaya sila dahil nakakapaglingkod pa sila sa atin, sa ating bayan. Nakakatulong sila sa turismo. At nakakatuwa na makita natin na sila ay kumikita, masaya at nadadagdagan ng kaalaman nila dahil sa kanila naging seminar at nakaka-meet sila ng mga turista. At sa aming feedback, no, natutuwa yung kanilang mga turista, sila ang nakukuhan turista na siyang mag-tour sa kanila sa Intramuros. Naku, that's nice to hear po. Meron na pala tayong mga feedback. Eto naman po, Chair Gutierrez, paano naman po natitiyak na maayos ang kalagayan ng ating mga senior citizen habang ginagawa po itong tour guiding? Kasi syempre po, medyo maglalakad sila. So how do we make sure po na safe pa rin po sila?
Kaya doon sa kanilang sa seminar at sa mga requirements ng DOT na kailangan fit to work, natingnan talaga ang kanilang physical condition na pwede sila pang magtrabaho at saka hindi naman yung by batch yung yung schedule ng mga tours eh. At meron silang health certificates na binigay ng medical city officer na para sa kanila lahat at sila ay may accident insurance. Ayun. So, may accident insurance naman pala. By the way, Chair Gutierrez, how many senior citizens na ang beneficiary ng ating senior guide program? 18 ang na-accredit ng DOT. Wow, marami na po pala. Balak nating i-replicate sa 3 regions. Okay. So, may balak po tayong palawigin ito sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Saan po ang next target natin, ma'am? Yes. Dahil kasi ang daming na-inspire. Kumikita sila everyday. Kumikita na masaya. Opo, tama. At saka nakikita nila na, kayang-kaya ko pa at kaya ko pang tumulong sa aking pamilya. At iba talaga ang feeling kasi ako senior citizen. At pag ako ay nakakatulong pa rin, nakakapagtrabaho, iba ang pananaw mo, no? Yes. Iba yung pati sa pag-iisip. Kung maligaya ka, maligaya ang lahat sa buong pamilya. Ay, totoo. Totoo po yan. Diba? Yes. Chair Gutierrez, ito naman po, kasi may mga nagtatanong po rito, kung sakali daw pong gusto nilang ang tour guide nila ay yung mga seniors, paano daw po ma-avail yung kanilang service dito sa Intramuros? Just sa Intramuros kasi may mga kiosk, hotel, na naandyan ang ating mga senior citizens. At sila ay pipiliin nila from doon sa ating mga nasa kiosk na mga senior citizens kung sino ang pwede maging tour guide nila. Okay, ayun. So, nandyan lang naman po pala sila. Naku, puntahan nyo na po. Oo. Yes. Sa mga kabataan, sa mga pamilya, sa mga turista, punta na po kayo sa Intramuros at tingnan nyo kung paano magsilbi ang ating mga senior citizens. Yes. Okay. Chair Gutierrez, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas World Service. Sana po dito sa aming proyekto na ito ay ma-inspire kayo na total, kaya nyo pa magtrabaho at ipaalam nyo lang sa amin sa National Commission of Senior Citizens kung sino ang pwede pang makapagtrabaho. At meron naman tayong mga OSCAL na pwedeng sabihan na kami ay fit to work. Pwede bang i-refer nyo kami kung saang ahensya ng gobyerno na bibigyan kami ng trabaho like yung sa DOLE. Meron sila dyan mga programs for livelihood for senior citizens. Yes, okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Chair Gutierrez, at sa mga naibahagi nyo sa aming impormasyon. Ako, ang ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service, baka pumunta na po dyan sa ating senior guide program. Yes. Thank you po. Thank you so much and mabuhay po kayo, ma'am. Thank you. Yan po si Attorney Maria Merceditas Gutierrez, ang chairperson po at CEO ng National Commission of Senior Citizens o NCSC. Ibinahagi sa atin kung ano po itong Senior Guide Program. Okay, so ituloy na po natin ang ating balitaan. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iginiit na dapat nang mahinto ang labanan sa Middle East. Agarang aksyon ipinanawagan. Magbabalita si Alvin Baltazar. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang aksyon para mawakasan na ang gulo sa gitnang silangan. Bahagi ito ng mensahe sa address ng punong ekutibo sa UN General Assembly na dito ay binanggit ng Pangulo na dapat nang matuldukan ang conflict at matapos na ang paghihirap ng mga inosenteng apektado ng gulo. Panawagan ng Pangulo, urgent action o mabilisang tugon para makamit ang kailangang kapayapaan hindi lamang sa gitnang silangan kundi pati na sa iba pang mga bansa na may kahalintulad na gulong nagaganap sa Middle East. Panahon na, sabi ng Chief Executive, na matigil ang kaguluhan na naghahasik ng takot at trahedya sa kanilang mamamayan. Kaisaan niya ang Pilipinas sa panawagan ng international community na de-escalation o pagpigil sa digmaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We call for urgent and much-needed action for peace in the Middle East
in the Ukraine, in Sudan, the DRC, the Sahel, Yemen, and Myanmar. Their people continue to live in fear and in despair. Nag-uulat mula sa New York City para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isang Filipino seafarer ang nawawala matapos tamaan ng 2 Iranian missiles ang UAE-registered salvage tugboat na Musafa 2 sa Strait of Hormuz. Kinilala ng asawang si Christy ang nawawalang crewman na si George Francis Miranda, 46 years old, isang motorman mula sa Daet, Camarines Norte. Si Miranda lang ang nag-iisang Pinoy na sakay ng barko. Ayon kay Christy, huli niyang nakausap ang asawa noong March 5 kung saan nabatid na pinadala ang tugboat para tumulong sa container ship na Safin Prestige malapit sa Oman na hindi makagalaw makaraang tamaan ng missile noong nakaraang linggo. Tinamaan ng tugboat ng 2 missile habang ginagawa ang towing operation, dahilan para ito ay sumiklab at lumubog. Bukod sa Filipino seafarer, hindi rin makita ang 3 Indonesian crew members, kabilang ang kapitan ng barko. Nakikipag-ugnayan na ang embahada kay Christy at humingi ng tulong mula sa UAE Ministry of Foreign Affairs para sa kaso ni Miranda. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Walang puwang sa Administrasyong Marcos ng sinumang government officials na walang puso sa paglilingkod. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mag-viral ng video ng isang empleyado ng Migrant Workers Office, Bahrain, na nagpakita umano ng maling pagtrato sa OFW sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Castro, dismayado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging pagtrato ng nasabing empleyado na ngayon pinaiimbestigahan at pinaaaksyonan na sa Department of Migrant Workers. Giit pa ni Castro na mas mainam na voluntaryong bumitaw na lang sa pwesto ang sinumang government officials kung hindi handang magsilbi ng buong puso sa mga Pilipino, lalo na sa mga naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Ang utos ng Pangulo, tulungan lahat ang ating mga kababayan, mga OFWs, lalong-lalo na yung mga naiipit ngayon sa nangyayari sa Middle East. Ang isang public servant ay hindi po dapat na umabuso sa kanilang kapangyarihan. Walang dahilan ang pagyayabang o pagwawalang bahala sa ating mga kababayan. Hindi po pinalagpas ni Pangulong Marcos Jr. ang pangyayari sa pagitan ni MWO Bahrain employee Anthony Alermo at mga overseas Filipino workers doon. Hindi po ito ikit na tuwa ng Pangulo. Nagalit siya para sa ating mga OFWs dahil sa pagmamaltrato ng ilang public servant. Noong nakita ng Pangulo ang nag-viral na video na nagpapakita kay Alermo sa hindi magandang pagtrato sa mga OFWs, ay agad niyang inutusan si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na mag-imbestiga at umaksyon sa naturang insidente. Sa ngayon ay nirecall na si Alermo sa kanyang home office habang nagpapatuloy ang administrative investigation laban sa kanya. Ang taong walang puso sa pagsisilbi ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Uulitin po natin, ang utos ng Pangulo ay asikasuhin ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naiipit sa Middle East. Kung hindi po nyo nais na magsilbi sa ating mga kababayan ng buong puso, kayo na po ang voluntaryong bumitaw sa inyong posisyon. Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sesertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang emergency measure na layong bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may ugnayan na sa pagitan ng Office of the Executive Secretary, Department of Finance at Office of the President para mapabilis ang proseso sa Kongreso. Sa sandaling makumpleto ang committee report, maaaring agad na may masertipikahan bilang urgent ang panukala. Una na ngayon naprubahan ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na magsuspinde o magbawas ng excise tax. Yes, of course. Yan po yung nakikita po ng Pangulo. At lalo po at napapanahon ito sa ngayon. Ayon po sa OES, nagtutulungan po ang opisina po ng DOF, OES at ng Office of the President para po mabigyan agad ng oras ang pagsasagawa ng batas patungkol po dito. At kapag po natapos na po at nagkaroon na po ng committee report, ay magkakaroon po ng certification of urgency na siyang ang Pangulo po mismo ang magbibigay. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inflation rate ng bansa posibleng sumipa sa 7.5% sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Pinaghahanda ng Department of Economy, Planning and Development ang publiko sa posibleng pagtaas pa ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ito'y ayon sa DepDev ay kung magpapatuloy pa o tatagal ang sigalot sa pagitan ng Israel, Iran at Estados Unidos sa gitnang silangan. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, posible kasi sumipa sa 7.5% ang inflation rate kung hindi maaawat ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ilan kasi sa mga nakikitang sitwasyon ng DepDev ani Balisacan ay kung papalo sa $100 kada bariles ang langis ngayong buwan at manatili sa mahigit $80 kada bariles hanggang sa Mayo. Posible rin anya kasing sumirit sa $140 kada bariles ang presyo ng langis at manatili ito sa mahigit $80 na kada bariles hanggang sa buwan naman ng Setyembre. Una nang ibinabala ni Balisacan na kung hindi mareresolba ang sigalot sa gitna silangan ay makaapekto rin ito sa remittance na ipinadadala naman ng mga OFW dahil karamihan sa kanila ay umuwi na sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Suporta ng kabataan sa pagsulong ng advokasya kontra sunog ipinamala sa isinagawang paligsahan. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Inpamalas na saray estudyante od Balya Bayambang Jadluyaga Pangasinan so say pagkamalikhaan tan suporta daod advokasya na fire prevention jad ginawan poster tan slogan making contest sayan patimpalak at indaulo ng acting municipal fire marshal Joy Carol Palchan bilang parte ya aktibidad yagat man palawaken so kamalayan nakaraklan at sa importansya na pakaalwar at saray insidente ya puol akisali at sayan kompetisyon so saray
estudyante at Pangasinan State University Laboratory High School, Bayambang National High School, tana St. Vincent Catholic School of Bayambang. Diyan pa na maglay na sari ginawaran poster tan slogan ni panangneng na sari kaiban kalanguran so nandurumadan idiyap tan say makulay a disenyo da ya mangipanunot at say importansya kataryaan tan panag-alwar ed insidente pool. Gat mamat na sayan aktibidad ya hikayaten so saray kalanguran ya maging aktibon tagatulak ya pankaabigan na komunidad o tulong na say sining. Manlalapod Dagupan City, Sara Caibia para Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 4-day work week at work from home ipinatutupad ng mga lokal na pamahalaan at national line agencies sa Mountain Province. Pagbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Ipatpatungpal ita dagiti opisina ti provincial government ti Mountain Province ti 4-day work week and work from home. Daytoy ket babaan iti pinirmaan ni Acting Provincial Governor Jose Dominguez idi Lunes a direktiba para iti implementasyon ti work arrangement options kas panangimplementar ti lokal a gobyerno iti Memorandum Circular number 114 nga inparuar ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Iti patakaran ti provincial government masapul latta makumpleto dagiti empleyado ti 40 hours at trabaho kadalawas ken masigurado ti umno a bilang ti personnel nang ro nakadagiti health, safety, security ken disaster response services. Uray dagiti dadduma nga municipal local government units kas iti Bontoc, Paracelis ken Natonin agraman national line agencies ket agipatpatungpal metten iti 4-day work week. Dagitoy a work arrangements ket pasat ti energy conservation measures ti gobyerno tapno mababasit ti konsumo iti enerhiya bayat ang masigurado latta ti epektibo a panangited iti serbisyo publiko. Manipod ditoy Bontoc, Donna Cawisbalio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of Trade and Investment o DTI Kalinga Provincial Director nagbabala kontra profiteering at hoarding ng produkto petrolyo at LPG. Si Renzi Rawakina ang RP Tabuk sa balita. Anyaman nga price adjustment ket masapul nga sumurot ti schedule nga ito ding iti regulatory authorities. Dahito tinyunay-una ni DTI Provincial Director Reni Ramos itinaanging executive meeting dahito nga lawas nga indaulwan ni City Administrator Noli Tenedero. Dito matla nga nabukal iti task force tapno na ingat nga mang monitor kadagiti gasoline stations can liquefied petroleum gas retailers dito syudad. Resulta rito iti agdama nga pakaseknan iti sanga lubungan gapo iti tensyon iti Middle East. Sigon kini Ramos, buklan ti task force tinaduma-dumang ahensya ti gobyerno, akasi ti DTI kan PNP, tapno ipatungpal iti no gas hoarding policy. Kuna napay ti produkto petrolyo ken LPG ket may bilang akas basic commodities ket sana basta nga sukatan iti presyo dagitoy. Imbaga pa ni Ramos agtultuloy iti monitoring ket no adda dagiti matakwatan nga glabsing ket sumango iti panusa. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Rawakina para iti Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagpapalawak sa runway ng Romblon Airport, isusulong ng Department of Transportation o DOTR at ng pamahalaang panlalawigan. Detalye mula kay May Formaran ng RP Lucena. Isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Romblon ang pagpapalawak ng runway ng airport para makalapag ang mas malalaking eroplano. Ayon sa pabatid ng Romblon PIO, ito ang inihayag ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona sa pagbubukas ng bagong ruta ng barko sa Malbog Port sa Luok. Ayon sa kinatawan, nais nilang mga opisyales ng Romblon na palakasin ang transport connectivity ng buong lalawigan. May commitment ang DOTR sa lokal na pamahalaan ng Romblon na palawigin ang runway ng paliparan hanggang 2.2 kilometro para makalapag dito ang turbofan jet aircraft.
Nailipat na sa pamahalaang panlalawigan ng pondo para sa acquisition ng karagdagang lupa na kakailanganin sa proyekto. May nakalaan na karagdagang 100 million pesos na ipagkakaloob sa probinsya, kasama na ang pagpapalawak ng runway at ang paglilipat ng passenger terminal sa gitnang bahagi ng paliparan ayon sa plano ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang hakbang ay nakaangkla sa programa ng national government at ng DOTR na pahabain ng mga runway ng ilang regional airport sa bansa. Sa ngayon ay limitado ang mga eroplanong maaaring bumiyahe sa Romblon tulad ng turboprop aircraft. Kapag may runway extension na, mas malalaking eroplano na may kapasidad na 150 hanggang 180 na pasahero ang maaari nang lumapag dito. Mula sa Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Buhaya at green sea turtle na natrap sa lambat sa Quezon, Palawan, nirespondihan ng Palawan Council for Sustainable Development Staff, PCSDS Wildlife Enforcement Team. Magulat si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Darawa ka inabo nga ing kakabilangan ng isang green sea turtle na agsapot sa lambat sa barangay Tagusaw, Igbuwaya nga natrap da sa barangay Suwagon sa Quezon, Palawan ang akalabas nga petsa 5 ang Marso ang madasig dang ingrespondihan ang ibang grupo ang ahensya ang gobyerno. At itingid dya sa igpabot nga babaeg sa PCSD Wildlife Enforcement Team nga kung adin ang grupo ay agdestinong lagi sa sitio Tando sa barangay Tagusaw para itsirahan ang igbaeg sa isarang green turtle nga agsapot sa baklad. Ingkon ang isarang agaystar sa lugar nga aksidenteng akasilid ang pawikan sa lambat. Matapos ang pagsusuri ig dokumentasyon ay libre diyang akabalik sa anang dating restaurant. Matapos tigi ay diretso ruman ang grupo sa sitio Maburak sa barangay Suwagon para sa isarang buhayang akitang akatangkas sa isang lambat sa kilid ang creek. Bago pa man agabot ang mga otoridad ay nailibre rin dya iyang aga-arestar sa lugar, igmatapos ang assessment ay nadesisyonan nga ibalik ang buhaya sa anang natural nga i-restaurant tungod arara asisista ang pagsagod o relokasyon. Agarin digi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kalbayog City, Samar, mas pinalakas ang youth empowerment sa pamamagitan ng mga youth development programs. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Kalbayog. Ginkarawat ni Mayor Raymond Uy ang City Youth Development Office kasan Kolop Marso 9, 2026 sa City Mayor's Office samtang ginpresentar nira ang mga programa ngan aktibidad para sa tuig 2026. Ginpapaabot sa mga programa ang dedikasyon sa City Government sa pagpadukwag sa kabatanunan, paghatag sa liderato, ngan pagpakusog sa partisipasyon sa komunidad. Igin-highlight sa kalendaryo ang Youth Month celebration nga nagahatag honor sa enerhiya, creativity ngan mga nagbubulig sa kontribusyon sa kabatanunan sa Kalbayog. Samtang ang youth camp para sa Upper Happy Valley nga nagtatagana sa oportunidad para sa pagkahibaro, teamwork ngan kadasig, ngan ang City Youth Development Council initiatives nga nagpapahilawig sa kaygayunan para sa kabataan nga makagpartisipar sa gobyerno ngan serbisyo. Pinaagi sa sining nga mga programa, ginpapakita sa gobyerno lokal nga andam ang syudad nga pakusgon ang kabatanunan, diri la komo benepisyaryo, kundi komo aktibo nga kasugbong sa pagporma sa mas maupay nga kabubuwason sa Kalbayog. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. For the compressed work week, ipinapatupad na rin ang pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Sur. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Gipatumanaw sab sa probinsyal nga panggamhanan sa Surigao del Sur ang bag-ong work arrangement alang sa mga empleyado niini
Amaong lakang pinasubay sa Memorandum Circular No. 114 nga gipagawa sa opisina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mahitungod sa pagpatuman sa mga pamaagi aron makadaginot sa enerhiya sa mga opisina sa gobyerno human ang dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Subay niini, opisyal nga gimando ni Governor Johnny Pimentel ang Memorandum Order No. 28 Series of 2026 nga nagpatuman sa 4 ka adlaw nga compressed work week. Ipatuman kini matag ikaduha o ikaupat nga semana sa bulan, epektibo karong semanaha. Ilawom niini nga bagong schedule, mo trabaho ang mga empleyado sa Kapitolyo sugod sa adlaw Lunes hangtod Huwebes lamang, gikan sa alas 7 ang takna sa buntag hangtod sa alas 6 ang takna sa gabii. Dili lang mga regular employees ang musunod niini nga schedule, apan lakip na kadto mga job order o contract of service personnel. Apan giklaro sa mga kamanduan nga mga mahinungdanon nga frontline offices magpadayon sa ilang regular nga schedule gikan Lunes hangtod Biyernes aron masiguro ang walay hunong nga serbisyo publiko. Gilaguban kini sa mga opisina ubos sa Finance Cluster, Provincial Social Welfare and Development Office, PDRRMO, Provincial Health Office, PENRO, ingon man ang ban pa mga frontline basic health and emergency services. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 15th Civil Military Operations o CMO Battalion na mahagi ng hygiene kits sa mga persons deprived of liberty o PDL bilang bahagi ng National Women's Month. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Hulo. Nagpaon ng book humanitarian activity and 15 civil military operations ito was CMO battalions in Civil Military Operations Regiment, Philippine Army, hakaagis yung pagpamahagi sin hygiene kits pa mga persons deprived of liberty ito PDL sa Sulu Provincial Jail, kabaka na Capitol Site, Barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Inini bilang pagsabu sin National Women's Month, magsudma patutog in Kalano, iban kalitsin sin pamaranan sin mga PDL. Piaguhanan, Major Alnid Smart J. Spinding, Executive Officer sin Unit, inapakaradyan, lamod na yung mga naghihinang provincial jail, habat matanto karihilan kitaan, sin mga halga hygiene supplies, nagsarang sukul day sabin Provincial Jail Management, hapag nakuraan, Provincial Warden Cindy i-release pa 15 CMO Battalion, hapanukuhi, ibahan tabang nila pa mga PDLs. In initiative ni, nagpakita sin dedications in Philippine Army, hapag support ang mga correctional facilities, iban pagtabang hay karayaw pa mga PDLs, makapakusog in humanitarian efforts, iban mapakusugin panghalgai, pangyadat addati, iban sang sa para ayat sin lupa sug. Dahil ka RP Holo, Nurida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang hani o pulot ay hindi kailanman masisira? Sa natagpuan na pulot mula sa mga libingan ng mga Pharaoh sa Ehipto na may edad na mahigit 3,000 taon ay pwede pa rin kainin ayon sa mga siyentipiko. Dahil ang pulot ay may natural preservatives na pumipigil sa bakterya para dumami na dahilan kung bakit nabubulok ang isang pagkain. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Pananatilihin ng Government Service Insurance System o GSIS ang 5 araw na operasyon para sa frontline service counters nito.
Ayon kay GSIS President at General Manager Vic Veloso, sa kabila ng pagiging mandatory ng 4-day workweek schedule sa kanilang tanggapan ay bubuksan pa rin nila ang kanilang lobby at pensioners lounge para sa kanilang mga kliyente tuwing Biyernes. Anya, may nakalatag na special shifts sa kanilang frontline staff ang GSIS upang maipagpatuloy pa rin ang kanilang pagbibigay serbisyo sa publiko. Tiniyak din ni Veloso na inaasahang mababa pa rin ang kanilang operating cost lalo't mayroon silang solar panels na mapagkukunan ng enerhiya kada Biyernes. Ang work arrangement ng GSIS ay nakaangkla sa kautusan ng Malacanang na nagpapahintulot ng isang araw na work from home sa mga kawani ng executive branch. Lain ng nasabing work arrangement na makapagtipid upang maabata ng epekto ng taas presyo ng langis na bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Abiso po sa mga customer ng Meralco, may aasahang taas singil sa kuryente ngayong buwan. Sa anunsyo ng Electric Power Distribution Company, magtataas ng 64 centavos per kilowatt hour ang electricity rates ngayong Marso, dahilan para sumampa ito sa overall rate na 13 pesos and 81 centavos per kilowatt hour. Ito ay nangangahulugang dagdag na aabot sa 129 pesos sa bill ng mga may konsumong 200 kilowatt hours per month. Paliwanag ng Meralco, ang adjustment ay bunga ng mas mataas na transmission at generation charges. Ayon kay Meralco Vice President Joe Saldariaga, tumaas ang gasto sa transmission matapos na itaas ng National Grid Corporation of the Philippines sa 70% ang ancillary service charges. Tumaas din ang generation charges sa 7 pesos and 86 centavos per kilowatt hour. Babala ng Meralco, maaari pang tumaas ang singil sa mga susunod na billing dahil sa mataas na presyo ng langis. Kasabay nito, hinikayat ng kumpanya ang mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo't sasabay ang pagtaas ng demand buwat sa pagpasok ng panahon ng tag-init. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagda sa isang kasunduan ang Meralco kasama ang Korea Hydro and Nuclear Power at Export-Import Bank of Korea para sa pag-explore ng nuclear energy projects sa Pilipinas. Salig sa nilagdaang Memorandum of Understanding ng tatlong panig, magkakaroon ng mga ito ng joint discussions para sa disenyo ng reactor at engineering nito, palitan ng technical at regulatory information, maging ang pagtutulungan sa pagpapalakas ng legal at institusyonal na framework sa paggamit ng enerhiyang nuklear ng bansa. Saklaw rin ng MOU ang early stage project development, gayon din ang public awareness programs, project planning at site selection studies. Titingnan din ng tatlo ang posibleng business models at financing options kung saan ang Export-Import Bank of Korea ang nakikitang potensyal na pagkukunan ng pondo. Ayon kay Meralco Chair at CEO Manuel V. Pangilinan, ang partnership na ito ay tutulong sa kumpanya na mapag-aralan ang nuclear technology at matingnan ang financing options. Sa pamamagitan din ng nuclear energy ay madadiversify ang energy sources ng Meralco at mapalalakas ang energy security sa bansa. Ang Meralco ang kasalukuyang pinakamalaking private electricity distribution company na siyang sumasakop sa 39 na syudad at 72 munisipalidad sa buong bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinaplansya na ng mga opisyales ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang key economic deliverables sa ilalim ng Digital Economy Framework Agreement o DEFA.
Ayon kay Department of Trade and Industry Bureau of International Trade Relations Director Mary Sherilyn Akia, nire-review na ng mga eksperto ang probisyon ng kasunduan upang masigurong ang lalaminin nito ay malinaw at legal bago ang tuluyang paglagda rito ngayong taon. Inaasahang anyang masasapinal ang kasunduan sa kalagitnaan ng 2026 at saka sa ilalim sa domestic approval process ng bawat miyembro ng ASEAN. Target naman itong malagdaan sa sidelines ng ASEAN Summit sa Nobyembre. Bago ang paglagda sa DEFA, una nang sinabi ng mga opisyal na may projection na sasampa sa $2 trillion ang digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030. Kaya naman mainam-an nilang magkaroon ng kooperasyon ang buong rehiyon nang sa gayon ay kapakinabangan ng mga member state ang nasabing paglago. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Marso 11 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 59 pesos and 14 centavos, 37 centavos sa Japan yen, 46 pesos and 45 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 60 centavos sa China yuan, 7 pesos and 56 centavos sa Hong Kong dollar, 79 pesos and 39 centavos sa United Kingdom pound, 68 pesos and 67 centavos sa palitan sa euro, 43 pesos and 56 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 76 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis. Hindi na makakausad sa susunod na round ng BNP Paribas Open ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Ito'y matapos na mapayakod ng Czech opponent at current world number 14 na si Linda Noskova sa kanilang round of 16 match sa Indian Wells ngayong Miyerkules ng tanghali. Sa unang set pa lamang ay dinomina na ni Noskova si Ayala gamit ang score na 6-2 bago tuluyang binutata sa second frame 6-0. Dahil dito, exit na sa torneo ang 20-year-old tennis player na unang umarangkada sa kompetisyon buhat sa natamong panalo kontra Diana Yastremska at American superstar Coco Gauff. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, lipat naman tayo sa volleyball.
Nasikwat ng Farm Fresh ang panalo kontra Choco Mucho 21-25, 25-22, 16-25, 25-18 at 15-9 sa kanilang sagupaan sa PVL All-Filipino Conference nitong Martes. Umalagwa sa Foxes ang opensa ni Tricia Tubo na nakalikha ng 22 points buwad sa 16 kills at 6 blocks. Nagtukod din ng impresibong laro si Ces Molina na umambag ng 17 points habang dumagdag pa ng 14 points si Royce Tubino. Sa kabuuan, ang magandang taktika ng Farm Fresh ang siyang bumaliwala sa tig 22 points na ibinuhos ni na Kat Tolentino at Cici Rondina para sa Flying Titans. Pinawalang saysay rin nito ang 15 points na ipinukol ni Ea Laure mula sa pagtayo sa bench. Dahil sa panalo, nabakuran ng Foxes ang 4th place sa kasalukuyang standings habang nakabuntot sa panglimang pwesto ang Choco Mucho. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa football naman, abante sa quarterfinals ng 2026 AFC Women's Asian Cup ang Philippine Women's Football Team. Ito'y matapos na masecure ng Pilipinas ang superior tiebreak buwat sa pagiging isa sa dalawang best third placers sa group stage. Nakuha ng Pinas ang slot buwat sa 0-4 na talo ng Vietnam kontra Japan nitong Martes. Nangangahulugan ito ng -4 goal difference o mas mababa sa kasalukuyang -2 difference ng national squad. Bukod sa Pinas, abante rin sa next round ang Uzbekistan na may kahalintulad na puntos. Bago ang naitadhan ng quarterfinals, maalalang tumapos ang Pilipinas ng isang panalo at 2 talo sa Group A buwat sa opener loss sa host Australia 0-1, 0-3 defeat kontra South Korea at 2-0 victory laban sa Iran. Muling sisipa ang national team sa linggo, Marso 15 kontra sa powerhouse Japan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula football, lipat naman tayo sa basketball. Opisyal nang pinangalanan ang 12 manlalarong bubuo sa lineup ng Gilas Women na sasabak sa 2026 FIBA Women's World Cup Qualifiers. Ang national squad ay bubuuin ni na Casey De La Rosa, April Bernardino, Steph Berbarebe, Sumaya Sugapong, Ken Pastrana, Janine Pontejos, Sarah Hain, Sofia Dignatice, Angel Surada, Lona Osar, Ann Pingol at Katrina Goitinco. Tatayo namang head mentor ng Gilas Women si Patrick Aquino, kaagapay sina Jose Ramon Garcia at Julie Amos bilang assistant coaches. Magiging matindi ang matches ng national team lalo't 5 laro sa 6 na araw ang kanilang bubunuin. Unang makakatapat ng Gilas ang world number 3 na France sa Marso 12, kalakip ang same-day match kontra Germany. Matapos ang isang araw na pahinga, sunod na asignatura ng Pilipinas ang Nigeria sa Marso 14, South Korea sa Marso 15, habang panapos sa kampanya ang game kontra Colombia sa Marso 17. Kailangang magtapos sa top 3 ang Gilas Women upang masiguro ang ticket sa susunod na round ng torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa boxing naman, muling sasampa sa ring ang dating Filipino World Champion na si John Riel Casimero para sa asam na titulo. Makakadaupang kamao ni Cuadro Alas ang kasalukuyang Super Bantamweight Champion na si Luis Neri ng Mexico para sa 12-round bout sa Kyrgyzstan sa Abril 18. Maituturing na magandang oportunidad para kay Casimero ang naitakdang match laban kay Neri, lalo't hindi lamang WBC belt ang nakasalalay rito kundi ang posibilidad na
sa katuparan na ang hangad na makatapat ang 122-pound undisputed king na si Naoya Inoue. Oktubre ng nakaraang taon nang huling lumaban si Casimero sa ring kung saan nabigo ito sa kamay ni Kyonosuke Kameda. Samantala, maganda naman ang naipamalas ni Neri sa huling dalawang laban nito buhat sa magkasunod na pagpapatoob kina Kameda at Sataporn sa art. Ang dalawang panalong iyon ang bumuhay sa alab ng Mexican champ matapos na mabiktima ni Inoue via 6-round knockout. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, antabayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz tampok sa Balitang Artista segment ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsiserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa. Ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. True kaya o prank lamang yung video na kumalat sa TikTok na bumili ng lupain ang mga aktres na sina Janela Salvador at Clea Pineda na pagtatayuan ng bahay? May nag-post nga daw kasi na tinatanggal ng dalawang aktres ang animoy pinatutunayang may kakaibang closeness ang signage na may nakasulat na lot for sale. Ang lawak daw ng lupain at parang naririnig sa video na nakuha na nila ang title ng nasabing lupain, meaning sa kanila na ito. Lately, o kamakailan, ay panay ang pagta-travel nina Janela at Clea at ito na nga biglang may binili naman daw silang lupa. Pero yun nga, maaaring prank lang daw yon para lalong ma-curious ang mga nagbabantay sa kanilang pagiging malapit. Simple nga gimikera ngayon ang mga celebrity na strategy na rin nila ang kaagad mapag-usapan, no? O kaagad pag-usapan ang kanilang mga proyekto o mga brand collab. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, may follow-up na tambalan agad-agad sina Zanjo Marudo at Angelica Panganiban matapos nilang gawin ang Metro Manila Film Festival entry na Unmarry. Comeback project ni Angelica ang Unmarry at naikwento niya na ang dami niya talagang tinanggihan na offer hanggang nakita raw niyang worth her comeback ang Unmarry sa pelikula at ngayon ay sa teleserye sa The Silent Noise na unang mapapanood sa Prime Video. Bago ang Unmarry ay marami na silang pinagtambalan ng mister ni Ria Atayde.
Kaya nga sabi ni Zanjo, wala silang kapaan sa mga eksena. Pero ito aniyang the silent noise ang pinaka-challenging. Quote and unquote, tingin ko iba naman to sa dami ng pinagdaanan namin from light to romance to comedy to gag show. Ito tong huli naming yan ang sabi ni Zanjo sa isang media conference. Sabi naman ni Angelica, quote and unquote, I think ito yung pinakaseryoso natin or darkest siguro na nagawa. Hindi kami nagngit-ngitan, yan ang dagdag pa ni Zanjo. Pero ibang araw ito sa mga nauna nilang trabaho o projects. Quote and unquote, magaling tong project na ito para sa amin kasi mas natetest pa namin yung isa't isa gaya ng sinabi ni Angelica kanina na hindi kami yung tipo na magkakapaan pa paggagawa ng scene. Sa isang bitaw ng tono ng boses niya, parang alam ko na kung paano ko sasabayan. Sa boses ko, alam niya paano. Sa delivery ko, ito, dito, mas na-challenge kami. Mas lumabas yon dahil mas malalim yung problema, mas malalim yung pinagdaraanan ng karakter ko. Yan ang pagkukwento ni Zanjo. Ito pa ang sabi nila, no, quote and unquote, lahat ng characters maraming mga sikreto, saka makatotohanan na nasa loob kami ng lahat. Yun, mas challenging sa amin dalawa. Dito lang sa show na ito na parang nakakakita si Angge ng, sa tingin ko, humihingi ako ng tulong pag napapansin niya ako na hindi ako komportable pa o mahirap yung mga next na gagawin na scene o layas na, gaganon siya sa akin. Ang The Silent Noise ay mag-uumpisang mapanood sa darating na Marso 20, araw ng Biyernes sa Prime Video. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, inamin ng aktres na si Janice de Belen na napahamak siya dahil sa kalandian noon. Oo, kung meron man siyang isang bagay na natutunan sa kanyang karakter sa magtatapos ng action series na Roja, ito ay ang paglalandi na naging dahilan ng gulo on and off screen. Quote and unquote, wag masyadong malandi. My character here faced many problems because of that, and honestly, it's also given me trouble in real life. So that's my biggest takeaway. Yan ang chika ni Janice na ikinatawa ng mga nandun sa finale media conference ng Roja. Pero walang ibinigay si Janice sa detalye kung sino at kailan siya napahamak dahil sa kalandian. Quote and unquote, that was Wendy's problem and it was mine too. So enough is enough. Yan ang pag-amin niya na natatawa rin naman. Sa bagay, super long hair, no, ang haba ng buhok nitong si Janice noong kanyang kabataan. Lahat nga raw ng matinee idol noon ang naging crush siya at ang iba ay nakarelasyon pa niya. Anyway, matinding pasabog ang hatid daw nitong final escape ng Roja kung saan masusubok ang samahan at prinsipyo ni Liam na ginagampanan ni Donnie Pangilinan at Olsen na ginagampanan ni Kyle Echeverry sa gitna ng tumitinding sigalot laban sa gulo ng hostage takers sa pangunguna ng karakter na si Emil na ginagampanan ni Joel Torre. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, Milo Junela, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast.
Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya rin tagapaghatid ng Showbiz Balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports. Maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.